Mga palatandaan na sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon, sa lahat ng mga palatandaan na maaaring gamitin ng Panginoong makapangyarihan sa lahat upang maakit ang iyong pansin, ang isa ay namumukod-tangi ng may walang kap-ares na awtoridad at kailan-awan, ang kanyang sariling salita. Kapag nilaliman natin ang mga banal na kasulatan, may mahimalang nangyayari. Sinasabi sa atin ng Hebreo Kapitulo 4 versikulo 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo, mas matalas kaysa alinmang tibak na may 2 talam, ito ay tumagos kahit hanggang sa paghahati ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at utak. Ito ang humahatol sa mga iniisip at saloobin ng puso. Ito ay hindi lamang panitikan. Ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga lumang kwento at matatalinong kasabihan. Ito ang buhay na salita ng Diyos, aking mga kaibigan, at ito ay buhay. Naramdaman mo na ba ang nag-aalab na pakiramdam sa iyong puso kapag ang isang partikular na talata ay tila direktang nagsasalita sa iyo? Hindi ito sinasadya. Ito ay hindi isang coincidence lamang. Ito ay dahil ang salita ng Diyos ay idinisenyo upang baguhin, pagalingin, gabayan, at upang hatulan. Marami sa atin ang lumalapit sa Biblia na may ideya ng pag-unawa sa mga turo nito, paglalahad ng mga misteryo nito at pagtanggap ng karunungan nito. Ngunit habang lumalalim tayo, lalo tayong nagkakaroon ng malalim na pagkaunawa. Kita mo, hindi lang tayo nagbabasa ng Biblia, para bang binabasa tayo ng Biblia. Tinatanggal nito ang mga patong ng ating buhay, sinisilip ang mga sulok ng ating mga puso at binibigyang pansin ang mga nakatagong recess na akala natin ay walang makakakita. Mayroong isang kahanga-hanga at halos mahiwagang katangian tungkol sa salita ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga buhay at turo ng mga tao, ngunit isang dinamikong puwersa. Gaano kahanga-hanga ang aklat na ito? Ang walang hanggang aklat na ito ay makakaalam ng malalim sa mga sulok ng ating mga kaluluwa. Nagagawa nito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng mata o imbensyon ng tao. Gumagawa ito ng isang bagay na hindi magagawa ng mga iniresetang gamot. Nagagawa nito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng walang therapist. Nagagawa nito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng walang psychiatrist. Nagagawa nito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng pastor. Nabubunyag nito ang mga lihim na ibinaon natin, ang mga alaalang itinago natin at ang mga pananabik na hindi natin nasabi. Inilalantad nito ang ating mga kabiguan, ang ating mga pagkukulang, ang ating mga pagkakamali. Inilalantad nito ang ating mga kasalanan, ang ating mga nakatagong kasalanan na walang nakakaalam, at habang ang pagkakalantad na iyon ay maaaring hindi tayo komportable, ito ay kinakailangan. Ito ay kung paano tayo lumalaki, ganyan tayo mag-transform. Ito ay kung paano ka binabago ng Diyos. Ang mga banal na kasulatan na buhay at aktibo ay may walang kapantay na paraan ng pagsasabi sa atin dito, anak, kung saan ka nanghihina, narito kung saan kailangan mong ayusin ang iyong mga paraan. Dito ka nawala sa landas ko. Kung ang isang talata ay namumukod-tangi na tumatagos sa iyong kaluluwa at ginagawa kang introspect, ito ay dahil ang Diyos ay nagsenyas sa iyo na hinihimok kang kilalanin, magsisi, at magbago. Marahan niyang ibinubulong kung saan ka naligaw at kung saan niya inaasam na bumalik ka. Siya ay tumatawag para sa iyong pansin. Itinatampok na ito ay isang lugar na kailangan kong bigyang pansin mo. Nakikita mo, ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagpapaalam, nagreforma ito, hindi lang ito nagtuturo, hinahawakan ito, hindi lang ito nagpapayo, ito ay kumikilos. Ang Biblia ay nagbibigay ng salamin sa ating mga kaluluwa na sumasalamin hindi lamang kung sino tayo, kundi kung sino tayo kay Kristo. Ngunit mahal, unawain mo ito, walang lingid sa ating Diyos. Ang susunod na talata, Hebreo Kapitulo 4 versikulo 13 ay naglatag nito ng malinaw, wala sa lahat ng nilikha ang natatago sa paningin ng Diyos, ang lahat ay nalantad at inilalantad sa harap ng mga mata niya na dapat nating bigyan ng pananagutan. Kaya kapag hinatulan ng isang kasulatan, kapag ang isang talata ay nagpapabilis ng kaunti sa iyong puso, kapag ang isang talata ay nag-iiwan sa iyo ng malalim na pag-iisip, ito ay dahil ang Diyos sa kanyang walang hanggan na pag-ibig at walang kap-ares na karunungan, ay ginagamit ang kanyang salita para kausapin ka, para hubugin ka, para mapalapit ka sa kanya. Ngayon magsasalita ako tungkol sa ilang mga talata sa Biblia at sana, sa biyaya ng Diyos, ang mga talatang ito sa Biblia ay magsasalita sa iyo at maakit ang iyong pansin. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 14, itaguyod ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang kabanalan kung wala ito ay walang makakakita sa Panginoon. Ito ay hindi lamang isang banayad na rekomendasyon, ito ay isang utos, isang kinakailangan. Ang manunulat ay hindi nagmumungkahi, siya ay humihimok, nakikiusap. Ngayon kapag pinag-iisipan mo ang talatang ito, ang salitang lalabas ay ituloy. Ito ay nagpapahiwatig ng isang determinadong pagsisikap, isang paghabol, isang walang humpay na pagsisikap. Hindi lamang tayo pinapayuhan na pahalagahan ang kapayapaan o hanggan ang kabanalan, ngunit habulin sila, sundan sila. At bakit ganun? Dahil kapwa ang kapayapaan at kabanalan ay mailap na kayamanan sa ating mundo, hindi sila basta-basta dumapo sa aming kondongen. Kailangang hanapin sila ng may intensyon at sigasig. Ang kapayapaan sa lahat ng tao ay mailap ang kapayapaan. Tinatago nila ito. Sa iyong palagay, bakit napakaraming digmaan sa buong kasaysayan ng tao?
Sa kasaysayan, mahirap maghanap ng panahon kung kailan walang anumang uri ng salungatan o digmaan na nagaganap sa isang lugar sa mundo. Ang digmaan sa iba't ibang anyo at kaliskis ay naging pal-aegean sa kasaysayan ng tao. Isipin ang salitang mailap, gaano kadalas natin natatagpuan ang kapayapaang nakatakas sa atin, sa ating mga pamilya, mga lugar ng trabaho, kahit sa loob ng ating sariling mga puso. Ang kapayapaan ay maaaring panandalian, at ang kasulatang ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa anumang kapayapaan. Ito ay tungkol sa kapayapaan sa lahat ng tao. Tall order yun, di ba? Lalo na kapag naiisip mo ang mga maaaring nagkasala sa iyo, ang mga matagal mo nang pinag-aawayan o hindi naresolba na mga issue, ang kapitbahay na tila laging hindi nagkakasundo sa iyo, ang kasamahan na hindi nagkakaintindihan, o kahit ang mga mas malapit sa bahay, ang iyong asawa, iyong mga anak. Ngunit ang talatang ito ay nagpapaliit dito ng may malinaw na kailanawan. Itaguyod ang kapayapaan sa kanila. Oo, sila. Yung mga iniisip mo ngayon, habulin mo yung kapayapaan. Ito ay isang banal na direktiba. Maaaring sila ay nagkasala sa iyo, ngunit ang malinaw na tawag ng Diyos sa iyong puso ngayon ay upang makipagpayapaan. Galit ka ba sa asawa mo ngayon? Galit ka ba sa asawa mo ngayon? Kanino ka nagagalit ngayon? Hindi aksidente na nakikinig ka sa akin ngayon. Nais ng Diyos na marinig mo ito, at nais ng Diyos na makuha ang iyong atensyon ngayon. Itaguyod ang kapayapaan sa taong iyon ngayon din. At pagkatapos ay mayroong kabanalan sa isang mundo na puno ng mga pagkagambala, tukso, at kalabuan sa moral. Ang kabanalan ay maaaring tila isang relic ng nakaraan. Kahit saan ka lumingon, may mga pang-akit, mga bitag na umaakit sa iyo mula sa isang buhay na dalisay at dedikasyon. Ngunit narito ang katotohanan. Hindi ka maaaring matisod sa kabanalan ng hindi sinasadya sa mundong ito. Hindi ito ang default na setting. Makinig ka sa akin. Ang kabanalan ay hindi ang default na setting sa mundong ito. Ang default na setting sa mundong ito ay kasalanan, hindi kabanalan, pita ng laman, pita ng mga mata, at pagmamataas sa buhay. Ang kabanalan ay minsan pang mailap, ngunit tayo ay tinawag, inutusan sa katunayan, na ituloy ito. At kahit na ang lipunan ay hindi maaaring magtaguyod ng isang banal na buhay, habang ang mga billboard at screen ay maaaring umakay sa atin patungo sa kabilang direksyon, ang salita ng Diyos ay nananatiling hindi nagbabago. Habulin ang kabanalan. Kita mo, mataas ang pusta. Ang paghahangad ng kapayapaan at kabanalan ay hindi lamang para sa ating kapakanan o personal na pag-unlad. Ito ay isang bagay ng walang hanggang kahalagahan. Kung wala ito, nagbabala ang banal na kasulatan na walang makakakita sa Panginoon. Ganyan kahalaga ang pagtugis na ito. Ito ay tungkol sa ating kaugnayan sa Diyos, sa ating walang hanggang tadhana, at sa patotoong ibinibigay natin sa mundo, Filipos Kapitulo 2 versikulo 12. Kaya nga, mga minamahal, gaya ng lagi ninyong sinusunod, hindi lamang sa aking harapan, kundi ngayon ay higit pa sa aking kawalan, gawin ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay mga banal na pangaral para sa bawat mananampalataya na nagtatakda ng ating landas sa ating kristyanong paglalakbay. Una, nakatagpo kami ng payo na gawin ang iyong sariling kaligtasan. Ngayon sa isang sulyap na sulyap, maaaring tila ipinahihiwatig ni Pablo na ang ating kaligtasan ay produkto ng ating paggawa o ng ating mga gawa. Ngunit, nako, kung paano tayo dapat tumapak ng maingat. Si Paul ay hindi nagtataguyod para sa isang kaligtasan na binili ng ating mga gawa. Hindi. Ang kaligtasan ay isang libreng regalo na magiliw na ipinagkaloob ng ating tagapagligtas. Ngunit ang binibigyang diin ni Pablo ay ang masigasig na sadyang pamumuhay mula sa kaloob na ito. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para madama, ito ay dapat ipakita, isabuhay, at liwanagin. Ito ay tulad ng pagtanggap ng isang mahalagang talento. Hindi mo ibinabaon, ngunit puhunan at paramihin ito. Malinaw ang panawagan ni Paul. Maging masigasig tungkol sa iyong kaligtasan. Huwag basta-basta o baliwalain ang kahangahangang biyayang ito. Sa halip, hayaan itong mag-udyok sa iyo sa iyong paglalakbay ng pagpapakabanal, dinadalisay ka araw-araw, hinuhubog ka sa pagkakahawig ni Kristo. Sa simpleng mga salita, ituring ang iyong kaligtasan ng seryosong nararapat. Ginagawa mo ba yon? Kung tinatrato mo ang iyong kaligtasan ng seryosong nararapat, alam mo ba kung ano ang iyong gagawin? Hahabulin mo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang kabanalan ay inaagaw ng Diyos ang iyong pansin ngayon. Sign number 2. Kapag ang bawat pinto ay tila nagsasara maliban sa 1, ito ay madalas na paraan ng Diyos upang makuha ang iyong focus. Madalas nating makita ang ating mga sarili na nakatayo sa sanggang daan na nakaharap sa maraming pinto.
Ang ilang mga pinto ay kaakit-akit, ang ilan ay nakakatakot, at ang ilan ay tila hindi mahalata, ngunit mayroong isang banal na kompas, isang orkestra ng makapangyarihang gumagabay sa ating paglalakbay. Natagpuan mo na ba ang iyong sarili sa isang lugar kung saan ang bawat pinto ay tila nakasarado? Ibinibigay ko sa iyo ngayon na sa mismong mga sandaling iyon, ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na pag-ibig at walang katapusang karunungan, ay tumutunog ng isang tawag sa iyong puso. Hindi niya ito ginagawa sa upanghinaan ng loob mo, ngunit para makuha ang iyong lubos na atensyon. Ang ating Diyos ang namamahala. Nangunguna ang ating Diyos, utos ng ating Diyos. Nakikita mo, ang ating Diyos ay isang mapagmahal na Ama. At kung paanong ang isang nagmamalasakit na magulang ay maaaring humawak sa kamay ng isang bata upang pigilan sila sa pag-alagala sa panganib, gayon din ang ating makalangit na Ama ay pinangangalagaan tayo. Nakikita niya ang mga patibong, ang mga latian, at ang mga patibong. At kapag naunawaan niya ang isang landas na maaaring iligaw tayo, siya at ang kanyang kagandahang loob ay nagsasara ng pintong iyon. Ang pagiging mature ng Kristiyano ay umaabot sa punto kung saan nagpapasalamat ka sa Diyos para sa mga pintuan na isinara niya sa iyong buhay.